May pagbabago na po sa pera natin. Yung 500, 100 pesos at saka 50 pesos. Ito, kita nyo ito. Ito yung kasalukuyang 500 pesos. Yan, didikit ko. Sino ba yung mga picture na ito? Ito po ay ang dating senador Ninoy Aquino at dating Pangulong Cory Aquino. Ibig sabihin, ito po ay mag-asawang Aquino na inilagay sa 500 piso nung sila po ang may hawak pa ng administrasyon. At hindi naman masama yan. Katunayan maraming tumangkilik yan. Pero ito pong 500 pisong ito, dahan-dahang mawawala na ito. May lumabas na po, officially may inilabas na ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ang Pangulo dyan sa Malacanang, mawawala na po itong retratong ito. Yung picture ng mag-asawa, mawawala na. Okay? At dahil nga may bagong pera na inilabas ang ating administrasyon under President Marcos. Ipapakita ko sa inyo. Ito yung sample. Ayaw kung makikita nyo ito. Ito yung sample. Ayan, makikita ba nyo yan? Ayan na yung mga bagong pera ngayon. Wala na si Ninoy at saka si Cory. Ayan. Yan na yung bagong pera natin. Sa bandang baba niya, yung 50 kulay pula. Pero ipapakita ko sa inyo. Ipi-play ko po ito. Ang video ito na official na ginawa sa Palasyo ng Malacanang. Ayan April 2022, the BSP introduced the new 1,000 piso polymer banknote with the Philippine and Sampaguita. Salamat sa RTBM. Today, we will introduce the other 3 polymer banknotes, starting with the 500 piso polymer banknote, which features the Visayan spotted deer and an orchid called Acanthepippium mantignanum. Ayan. Ayan yung bago. Ayan Yan yung bagong 500. Now we unveil the 100 piso polymer banknote. Bagong 500, yung una. Ito yung pangalawa. Orchid, the Cerrato Centron Thesili I. Ayan, Ayan, Thank you. Ayan, bago. Ayan. And finally, the 50 piso polymer 50, 500, 100. Itong sunod ay, eto na po naman ngayon. Tinitingnan ng mamuti ng Presidente. Thank you sa RTBM, Ito na yan, Ayan, Ayan. Ayun. Ayan, na 50. Ayan, Ayan. So, malinaw, Malinaw po. Pinakita na ng ating Pangulo yung bagong pera natin. Ayan, Ayan, Galing. Salamat. Ayan, sandali, Pinakita na po ng Pangulo yung ating bagong pera. Ayan, Ayan. Akala nyo nagbibiro 50, yung 100 at 500 piso. Ayan, si Pangulong Marcos yan at saka yung Bangko Sentral Governor. Ayan. So, pagpapatunay lang po na yung aking unang pinapakita, ito mawawala na. Halos ganyan pa rin ang kulay, yellow pa rin Kaya lang yung picture wala na. So, ngayon nagtatanong, saan kaya makakakuha niyan? By January, baka ilalabas na po yan officially. Kasi ngayon lang, kahapon lang yan pinakita ng Bangko Sentral kay Pangulong Marcos at inaproba na, inilista nga po, kaya nga may seremonya na sa Malacanang. So, official na po yan. Kaya ngayong Pasko, naghahanap kayo, wala pa yan. Wala pa yan sa merkado, wala pa yan sa market. Hindi pa nyo makikita sa bangko at kung saan. By January. Sigurado yan, by January, dahan-dahan na nating makikita ang bagong 500 piso at saka 100 pesos at 50 pesos. Yung 1,000, hindi po binago. At ang isa pang maganda rito, eto na Di ba itong ating pera ngayon, itong 500 ito, yung ibang papel na pera, parang papel, di ba parang papel na ginawang pera. Ngayon, yung ginawang pera ngayon ng Bangko Sentral, parang international money na. Plastic. Parang plastic. Di ba yung 1,000 pesos na bago natin ngayon? Parang plastic. Parang pera sa Singapore, parang pera sa ibang bansa, ganun ang dating. Yan na yung pinagbasihan. Hindi na papel. Ano bang tawag yan? Banknotes. Ayan ang tawag nila. Masyadong technical yan, hindi ko naiintindihan yan. Basta yun po ang sabi nila. Hindi na papel ang pera, parang plastic na yung ating nakikita ngayon
na labas na sa buong Pilipinas, yung 1,000 pesos na bago, ganun na ho ang disenyo. Ganun po yung papel. Ganun na po yung parang plastic. Hindi mababasa. Hindi pwedeng sulatan. Iba na yan. Mataas na yung level ng ating pera. Nakakasabay na tayo sa international. Ayan. Okay? Yan ang palagay ko, good news ito. Yung iba lang, pasensya na po sa mga piklawan-dilawan, wala naman personalan yan. Talaga pong every, ano ba yan? Tas tuloy tayo magpapalit ng presidente, hindi lang every year. Basta nagpapalit ng presidente, ay nagpapalit din po ng mga signatory. Ay dito yung mga nakapirma pa, Aquino, Duterte, at saka yung iba pang naging Pangulo. So itong ilalabas na bagong pera, Marcos na, President Ferdinand Marcos Jr., pero wala na nga po. At hindi naman inalis ito dahil sa kung anumang bagay. Huwag kayong mag-iisip ng mga piklawan-dilawan na inalis yung pangalan ng mukha ni Ninoy at saka ni dating Pangulong Aquino dahil huwag niyong hahaluan ng politika. Katunayan, meron na hong national reconciliation. Si Chris Aquino, ang nakababatang kapatid o anak nitong mga Aquino, kaibigan na ng gobyernong ito. Humingi na nga siya ng tulong kay First Lady, tinulungan siya kung ano man yung tulong ng bago siya nakauwi ng Pilipinas. So wala na rin ho yung ising yan. Nakapatawarin na rin sila. Ang maaaring intriga lang sa pagtatanggal na ito ay yung mga, alam mo na, maintriga para gumawa ng away o ng kulay. Wala na po. Yung piklawan-dilawan sumusuporta na sa ating kasalukuyang administrasyon. Hindi man sa lahat ng bagay, pero marami hong pagkakataon lalo na sa mga project. Kaya yung pagkakatanggal, doon po sa pangalan o mga picture ng dating Pangulo, wala pong political issue yan. Ako naniwala na yan ay disenyo ng Bangko Sentral, dapat nating respeto dahil yan ay Philippine peso, Philippine money. Ayan. Kaya lahat tayo nag-aabang. Ako gusto ko rin magkaroon ng ganyan. Gusto ko rin makakita. May bagong pera yan Ang perang Pilipino o ang piso o ang pera ay simbolo na tayo'y Pilipino. Simbolo ng isang bansa. Isang bansa, isang diwa. Pera ng Pilipino, pera ng Pilipinas, kaya tayo lahat may karapatang rumispeto. Huwag nating sulatan, huwag nating punitin, huwag nating gamitin sa maling pamamaraan, huwag din nating ibaliwala. Pahalagahan natin ang bawat pera na iniimprenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa ating panggastos, bayarin sa araw-araw. Ayan na. So congratulations sa Bangko Sentral at kay Pangulong Marcos dahil lalabas na po ang bagong pera sa pagpasok ng bagong taon. Ayan, good news yan. Pero ibig sabihin, hindi ibig sabihin wala na po itong ganitong may picture, itatapon na yung pera o hindi nyo gawas. Hindi po. Allowed pa rin gamitin, pero dahan-dahang mapupull out na yan. Yan. Ayun, kung marami kayong ganito, marami kayong 500, 100 o 50 pesos, huwag nyong itago yan. Ibabalik nyo sa bangko, ibalik nyo sa central bank, gastusin nyo para unti-unting ipupull out yan at lalabas na yung bagong pera. Ganun ang sistema. Hindi pwedeng biglaing i-pull out ito dahil may epekto sa ekonomiya yan. Hindi na pwedeng basta ipupull out yan ang ganun-ganun dahil milyon o trilyon ang budget na ganito. Ay ba? Hindi pwedeng itago yan. Ayan. Magandang balita. Maiba naman tayo. Bagong taon sa pagpasok ng 2025. May bagong pera, may bagong disenyo, hindi na papel, plastic na yung dating, kaya mas matibay, hindi nabubus. Hindi ho pwedeng ibabaliwala natin dahil parang international standard na. Nakaka-proud pagka ganyan. Sana all, sana tayo ay maging masaya at maging masagana tayo sa ating mga blessings sa pagpasok ng taong 2025 sa bagong pera na iniisyo ng pamahalaan under President Marcos at Bangko Sentral ng Pilipinas. Please like, share ng video.